Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog here. May i-discuss tayo na nangyari sa pahiring kahapon ng mga buhaya sa House of Representatives. Alam nyo ba, naobserbahan nyo ba na yung mga nangyari kahapon dun ay actually na-expose ng bonggang-bongga. Ito si Abante Dila si Asidre Padano, sino pa ba yung nandun na mga nagsalita. Na-expose sila kahapon na totoo nga na yung pahiring nila sa fake news ay para lang ipahiya ang mga DDS vloggers, ang mga Duterte supporter vloggers. Kasi nakita nyo ba kung paano pinahiya, binuli, sinigaw-sigawan ang ating mga mabubuti, magagandang mga ladies na vloggers at ang ating mga boys. Sino ba yung nandun? Si ano lang yan, o ilang boys na nandun? Na-expose sa sangkatauhan ang katotohanan at reason bakit nawa yung pahiring na yan. Na-expose kahapon na ito nga nasa Tridorcom, ang purpose lang talaga nila is pahiyain ang ating mga vloggers, and they actually succeeded. They actually succeeded in humiliating ang pagpapahiya sa ating mga nagagandahang vloggers, si Crisette, si Tony Trixie, hindi sila nakapalag. Natulala yung kausap niya. Anyways, what is my point? Ang point ko dito is, dahil sa mga nangyari, this is actually naging good side pa. At dahil sa nangyari na yun, sa pagtrato ni Abante kay Crisette at kay Miss MJ, na-expose na ito talaga. Kasi dati sabi-sabi lang natin na tina-target nila ang mga Duterte vloggers, right? Like, it's yung kumbaga opinion natin na ganun talaga, kasi para sa kanila ang definition ng fake news ay kapag ka-supporters ka ng Duterte. Yan ang definition nila ng fake news. Pero pansinin nyo, dahil sa pahiring na yan at pag-attend ng ating mga Duterte vloggers supporters, na-expose sila na totoo nga yung sinasabi natin. Totoo yung opinion natin at yung hula-hula natin na obvious naman talaga na ganun, na pinapalala nila yung mga vloggers dyan para pahiyain sila, para makabawi sila dun sa mga pinopost ng ating mga vloggers na katotohanan naman talaga. At tinawag pa niyang tanga si alam nyo ba na in a way, hindi yun, it's actually like in a good side na nangyari yun. Bakit? Na-expose na itong si Abante ay napaka-unprofessional. Isa kang mambabatas, isa kang nasa posisyon, congressman ka, tapos pumatol ka sa mga babae at tinawag mo pang tanga. Diba? Hindi nyo ba nakita yung logic doon? Na parang kinailangang mangyari yon at kinailangang mangyari yung sitwasyon na yun para na ma-expose si Abante sa kasamaan ng ugali niya. Meron bang mawawala? Meron bang mawawala kay kay Crisette at saka kay Miss MJ after ng ganung pangbubuli? Wala po. Walang mawawala sa kanila. Pero kay Abante madaming nawala. Yun ang purpose dyan eh. Madaming nawala kay Abante after what he did yesterday at yung mga kasamahan pa nila. Bakit? Okay, I'll show you. I'll tell you.
Ganto yan. Madaming nawala kasi si Abante po ay tumatakbo pa ngayon na representative sa kanyang nasasakupan sa Maynila. And with that, showing that kind of attitude and unprofessionalism dyan sa pahiring na yan, na ang sabi nila ang hearing na yan ay para sa fake news, ang sabi nila yung hearing na yan ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, kukuha sila ng mga information and they will gather all their information and then pag-aaralan nila kung paano ba maiiwasan yung news. And what happened? Dahil dyan, sa pinakita ni Abante, nakita ng buong mundo at ng buong sangkamanilaan dahil lahat naman tayo nanonood at merong social media. Nakita nila kung anong klasing tao si Abante. Nakita nila kung anong klasing mga tao. Anong klasing mga ulupong yung mga chairperson dyan sa pahiring nilang kunyaring ek-ek na fake news tubanes daw. Okay? Okay. Parang in-expose nitong ating mga magagandang vloggers. This is actually good. This is really interesting. In-expose ng ating magagandang vloggers na itong mga chairperson ng pahiring ni Bangag sa House of Representatives na sila ay unprofessional, bullies, at pumapatol sa mga babae. Nakita nyo ba yung logic doon? Technically, si Crisette, si Miss MJ, si Ma'am Trixie, si Mark, sino pa ba yun nandun? Si Dr. Mata and the rest, I don't know the name. Sila, they compose themselves. Kahit nakita nyo kung gaano sila katatapang sa Facebook na naghahayag ng kanilang opinion, compose sila. Magalang, nag-a-apologize, sorry po, pasensya po, those things like that. At dyan mo makikita ang tunay na pagkatao ng isang tao. What do you mean? Pag isinalang mo sa nakakapanggigil na sitwasyon na gusto mo nang lumaban at ipagtanggol yung mo, those people composed themselves and they cried for frustration, but they were able to show the people of all over the world na nakikinig at nanonood ng hearing na yan, ito na, na ang atin pong mga Duterte vloggers ay talaga namang mga professional at mababait na mga nilalang. Ngayon hindi na ako magtataka kung bakit sinusuportahan natin si PRRD. Dahil ang husay natin, napakatatalino natin. You know why? You know you're in a situation wherein you're gonna reveal the person in front of you. And these people, they were able to do it ng ganun lang kabilis. Ano ibig sabihin? Na-expose nila etong si Abante. Yung style nila na pasigaw-sigaw, nananakot. Napansin nyo ba kung anong tinakbo ng hearing? Every time they ask the vloggers about their post, when they're actually explaining, sumasabat-sabat lagi itong mga ulupong sa sinasabi nung ini-explain nung ating mga Duterte vloggers. And itong mga matatandang to, hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makapag-explain ng maayos yung ating mga vloggers. And by showing that, it shows
ito, importante to. It shows na yung kanilang pahiring talaga, hindi naman talaga para hanapin yung fake news. Ang purpose lang talaga niyan, di nagkatotoo na nga yung sinasabi natin noon na ang purpose talaga niyan is para pahiyain ang ating mga vloggers na Duterte supporters. Yun talaga ang main purpose. And ano pa? Para sila ay i-contempt. I-contempt para makulong, para pag nakulong, hindi na sila makapagsalita. Hindi na sila makapag-express sa katarantaduhan ng gobyerno ni Bangag BBM. Yun. Yan talaga ang mga purpose. And ang husay. Oh my God, this is really exciting. Ang husay ng ating mga vloggers. Ma'am MJ, Ma'am Trixie, Mr. Mark, and the rest na nandyan na tinanong. Natatawa pa nga ako kay Mark kasi sabing ganun, Apa, fake news po ako. Tawang-tawa ako sa pagiging, yung sarcasm, alam mo yon, yung nag-a-apologize ka kahit na alam mo namang labas sa ilong dahil meron ka lang gustong palabasin sa madlang people kung anong klaseng tao. Yung mga nasa harapan nyo ngayon, na mga namiminunok kuno sa inyo, na mga congressman kuno na gumagawa ng batas dapat. Nakita nyo? What happened is, these people are supposed to make notes and pagsasama-samahin yung mga idea. Kasi nga, in aid of legislation, ibig sabihin, kukuha sila ng idea sa mga napag-uusapan para gawing batas. Pero ano nangyari? Hindi ganon ang purpose nila. Kasi unang-una, kailangan i-determine mo muna ano ba ang fake news. Paano mo malalaman na ang isang post o salita o sitwasyon or sinabi sa social media ay fake news? Kung hindi mo alam kung ano ang fake news, hindi nyo masasagot yung gusto nyong gawin dyan sa pahiring nyo. Okay? Hindi talaga. Kasi hindi mo nga alam kung anong fake news eh. Pero alam nyo ba na ang fake news para dito sa mga ano na to, mga congressman na mga bata at tauhan ni Bangag BBM at ni Tambanakaw. Eto yon. Ang fake news sa kanila ay kapag ka Duterte supporters ka at kapag tinitira mo yung mga kabobohan, katarantaduhan at kasamaang ginagawa nila sa bansang Pilipinas. Yan ang fake news para sa kanila. Kailangan sabi mo, o nga pala, hindi nga pala tanga si Abante, hindi nga pala mga magnanakot ng mga to, hindi sila mga kurakot. O nga pala, wala silang mga Rolex, wala silang magagarang sasakyan na bulletproof, wala silang this and that. Yung, you know what I mean? Pagka, ang sasabihin ng mga vloggers ay yung totoo na makakasakit sa kanila at sa ego nila, yun ang fake news para sa kanila. Okay? That's the truth. And because of the hearing yesterday, it was proven talaga na ang kanilang pahiring is para pahiyain lang ang ating mga vloggers dyan at ang plano nilang pag-contempt. Kasi tinan mo kung si Paduano, tinanong si Mark about sa Philippine Sea, whatever, the China Chobanes. Tinanong siya at ang sabi niya sa tanong, may pagbabanta. Pag hindi ka sumagot, blah blah blah, I will contempt you. O ano sagot ni Mark? Opo, pasensya na, fake news po ako. So sinagot na lang niya ng ganon para hindi sila makontempt. So technically, failed mission sila. Failed mission yesterday dahil wala silang napakontempt. Yun. Wala silang napakontempt na yun ang main reason nila why they're actually doing that pahiring. Okay? Kasi alam naman nating lahat, matatalino tayong mga Pilipino all over the world. Hindi tayo mga bugok na, hindi Kasi alam nyo ba, nakikita natin, alam naman natin na yung pahiring na yan,
Hindi yan in aid of legislation. In aid of persecution yan para sa mga Duterte followers. Bakit? Napansin nyo ba? Pag sila, nagsasalita sila ng fake news at hindi maganda sa mga Dutertes, they want us to just suck it up and just accept it. Like, you know, whatever they say, whatever they do. Ano bang ginagawa nila ngayon? Diba, pinapahirapan nila ang mga Dutertes, right? Pinapahirapan nila ang mga Dutertes kasi gusto nilang i-get rid para magawa na lang nila yung gusto nilang gawin. Pero anong nangyari? Ano nangyari? Kahapon, na-expose sila sa totoong reason nila. Yan ang totoo. Na-expose sila sa totoong reason nila kung bakit nila ginawa yung aid of legislation Chubanes fake news yan. Okay? Kaya at least ngayon, alam natin kung ano talaga ang purpose niyan. And ipopost natin yan mamaya. Okay? Thank you guys. Bye-bye.